Pag-usapan natin yung mga latest update tungkol sa pag-travel ninyo dito sa Japan. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. According sa MOFA website ay dun sa mga gustong mag-visit dito sa Japan, meron tayong mga visa application procedure na kailangan sundin. Katulad nito, yung sa Philippines, Vietnam, China, Russia. Iba-iba yung kanilang mga procedure. So puntahan natin yung Philippines, click natin yan. And may iba't ibang visa na pwede ninyong applyan, katulad ng single entry, short-term stay, multiple entry visas, para to doon sa mga dati nang nakapunta dito sa Japan as single entry and then or magta-try na mag-apply naman ng multiple entry. So check natin yung single entry. Ayan, sa mga mag-a-apply ng single entry visa, para ito dun sa mga short-term business affairs, visiting relatives, including spouse, blood relatives, and relatives of up to third degree. So pwede silang i-invite dito as visiting relatives kung sila ay iyong kamag-anak, no? Blood relatives and relatives of up to third degree. Pwede ring mag-tourist dito yung mga applicants as visiting acquaintances. Ibig sabihin kung meron kayong partner dito sa Japan na Japanese or permanent resident or long-term, pwede kayong i-sponsor nila as visiting acquaintances or tourism. Note lang doon na kahit anong saang mga visa na ito, kung alin mang mga visa na ito ang inyong i-apply, ay hindi pwedeng mag-perform ng kahit anong trabaho or any revenue generating businesses, operations, or any activities to receive remuneration. Okay, so as tourism lang or leisure yung purpose ng travel ninyo. As of August, malapit na mag-September, so consider na rin natin sa mga babiyahin next month, September, dahil malapit na ang autumn dito sa Japan. Ito yung mga list of basic documents for temporary visit visa. So kung ang purpose of travel mo ay visiting relatives, ang mga kailangan mong dalhin para makapag-apply ka sa travel agency, kailangan mo ng valid passport. So at least 6 to 9 months dapat valid pa yung passport mo. Then kailangan mo ring mag-submit ng visa application, photo na may passport size, birth certificate na nag-a-attest na meron kayong relationship noong nag-a-apply sa inyo ng visiting relatives or visiting relative visa. So including the birth certificate that can attest that the relationship of the applicant to the Japanese relatives is within the third degree. Okay, so nabanggit natin kanina, spouse, blood relatives up to third degree. So example niyan, when a spouse of Philippine nationality residing in Japan invites her younger brother, 2 certificates, the younger brother's applicant and spouse, 1 are required. So kailangan din kung ikaw ay kasal, kailangan mo rin mag-provide ng marriage certificate. Proof of sufficient funds to defray all the expenses while in Japan. So since kayo ay invited ng inyong kamag-anak dito sa Japan, kailangan nila mag-provide ng proof of sufficient funds para makita nila na kaya nilang mag-sponsor ng visiting relative. Then a certificate of income or tax payment issued by a public agency, certificate of deposit balance. So kailangan din nilang mag-provide ng Zandaka, Shomeisho, or bank certificate. Provided from Japan, copies can be accepted as well. Okay, so kung may visiting relatives, kailangan nila mag-provide ng mga copies ng mga documents galing sa Japan. Then invitation letter, documents explaining the reason for invitation, copies of medical check-up, maternal health log. Yan, kung ano yung reason ng pagpunta ninyo dito sa Japan, kailangan nyo din mag-provide ng documents or invitation letter. Family register, koseki tohon when the inviting person or her spouse is Japanese. Itinerary during stay in Japan, yan, importante yan. Pakita ninyo kung saan kayo mag-i-stay, pupunta dito sa Japan, sino ang inyong contact person. A certificate of residence, Juminhyo. Yan, yung residence certificate, kailangan din nilang mag-provide sa inyo yan. And when the guarantor is a foreign national, submit a photocopy of both sides of the valid residence card. So, yung residence card, front and back, kailangan nila mag-provide niyan. Certificate of residence with full details except for individual mine number and resident record code. Then, ito naman is yung guarantor ninyo. Usually, yung mga nag-i-invite sa inyo, sila na rin yung guarantor ninyo. Sila yung guarantor na magbabayad ng mga expenses ninyo dito sa Japan, who are part or all of the travel expenses. Then, letter of guarantee, galing yan sa guarantor. More than one of the following
following documents pertaining to the guarantor, the latest certificate of income taxation issued by the head of administration of the place of residence. Medyo marami kayong po-provide na documents and halos kalahati nito manggagaling dun sa nag-i-invite sa inyo. Paano naman kung ang nag-i-invite sa inyo ay acquaintance or partner ninyo dito sa Japan? Hindi pa kayo kasal, pero sila ang mag-i-invite sa inyo. Kaibigan siguro, or boyfriend, girlfriend, yan, visiting acquaintances, or tourism, yun ang purpose. So ito ay para sa mga visiting acquaintances, friends, tourism, or sightseeing. So kabilang ka na din dito kung ikaw ay self-sponsor. So kung mag-isa ka lang, wala kang kamag-anak dito sa Japan, at gusto mo lang magbiyahe mag-isa, ito ang iyong i-apply na visa, tourist visa, or visiting acquaintances kung may nag-i-invite sa iyo na friend mo dito. So yung mga documents or items na kailangan mong i-provide during application ng visa mo dito sa Japan ay valid passport, visa application form, one photo na passport size, birth certificate, marriage certificate kung married, documents to prove the relationship except for tourism. So, yung sa documents to prove the relationship, kung magkaibigan kayo, so ang mga documents na mapoprovide nyo dyan, yung mga usapan ninyo like sa Messenger, sa Facebook, mga pictures, lahat ng mga magko-connect sa inyo as friends or as partners, yun yung isasubmit ninyo during your visa application. Except kung ikaw ay self-sponsored or ikaw lang naman ang mag-tutor dito, hindi mo kailangan mag-provide niya. Then, katulad nga ng nabanggit ko, photograph, letter, email, international telephone, call log, money, or goods transmittal. Yan, kung nagpapadala sa inyo yung inyong partner galing dito sa Japan, tapos nakapangalan sa inyo, nagpadala through mga remittances, pwedeng yung gawin yung document to prove na kayo ay mayroong relationship. Then, proof of sufficient funds to defray all the expenses while in Japan. So, pwedeng ito ay galing do sa nag-invite sa inyo na friend or galing ito sa inyo mismo kasi kayo lang yung magtutur dito na kailangan nyo mag-provide ng certificate of tax payment issued by a public agency, certificate of deposit balance. Then, ito naman provided from Japan except for tourism. So, do sa mga may invitation galing sa inyo mga kaibigan, kailangan nila mag-provide ng invitation letter, documents explaining the reason for invitation, explanation of acquaintance, family register, itinerary during stay in Japan. Ayan, so kayo din ang gagawa niyan. Pero maganda yung nag-invite sa inyo, kung meron man, sila ang gagawa niyan para mas alam nila yung inyong mga pupuntahan. Pero kung ikaw lang din namang mag-isa, ayan, kailangan ng medyo mas effort, magdodoble effort ka para ilagay doon kung ano yung mga sunod-sunod, yung mga step-by-step na pupuntahan mo dito sa Japan. A certificate of residence with description of his or her family relationship with all of family members. So, residence certificate, due minyo, magpo-provide yung inyong kaibigan, partner. When the guarantor is a foreign national, ayan, kailangan din niya mag-submit ng certificate of residence, full details, na hindi naman kailangan ipakita yung my number or yung resident record code. So, kung ang guarantor ninyo ay inyong kaibigan, ayan, kailangan nila mag-provide ng letter of guarantee. Except kung ikaw lang mag-isang pupunta dito, wala kang kamag-anak kahit kaibigan, ayan. So, hindi mo kailangan mag-provide niyan. More than one of the following documents pertaining to the guarantor. So, nabanggit natin kanina, kaparehas lang din ito nung visiting relatives kung meron kang guarantor dito. Pinagkaiba lang, hindi kayo magkamag-anak. Ayan, kailangan nilang mag-provide ng certificate of tax payment. Pero it's nakalagay dito na hindi, ayan, each certificate should indicate the gross income for the previous year. Kailangan nila magpakita niyan. Yung mas maganda yata yung Genzen Shomeisho, certificate ng income tax. Tapos, sabi dito, statement of tax withholding is not acceptable. Ayan, a copy of the counterfoil of final tax return with a seal of reception of the tax office, pwede daw yun. Please submit receipt, notification, and final tax return. At saka Zandaka Shomeisho or certificate of deposit balance. Ayan, so again, ito yung mga links. Ilalagay ko tong link na to sa description box ng video na to, itong mof.go.jp para ma-download ninyo itong mga visa application forms na kailangan ninyong isubmit during your application. So meron na dito kayo mag-fill up ng mga form katulad nitong isang to. Yan, ito yung visa application form. Ito yung visa application form to enter Japan. So in PDF file to, so pwede nyo nang ma-edit ito dito. Ito na yung isasubmit ninyo. Okay? So English siya, so mas madali yung masasagutan yan. Kung merong nag-invite sa inyo, mas madali dahil pwede kayo nilang i-guide dito para i-fill upan itong mga information na nandito sa
application form. Then nandito din yung letter of guarantee, letter of invitation, single, or kung meron multiple, kung ang sa a-applyan ninyo is multiple, ito merong letter of invitation for multiple entry. List of visa applicants kung marami kayo na mag-a-apply sabay-sabay. So ito yung kailangan ninyong isubmit kung marami kayo, nasa isang papel ninyo ilalagay yung inyong mga information. At kung ang nag-i-invite naman sa inyo ay company, ayan, details of company, organization, ayan, pwede kayong mag-submit nito. Ayan, name of company, representative, ayan. So, kung ano yung business and exchange ties with the party invited and background. Kung kayo ay in-invite ng company dito sa Japan, yung inyong branch company dito sa Japan. And syempre, hindi dapat mawala itong travel itinerary. So, importante itong travel itinerary na makikita nila lahat ng flow ng inyong activity plan dito sa Japan. Starting, pagdating nyo pa lamang dito, galing airport, kung Narita Airport, Haneda, or Chubu, or kung saan mang prefecture kayo manggagaling. And activity plan, so kung mag-stay kayo sa hotel, ilalagay nyo yung contact details ng hotel nyo dito, accommodation name ng hotel, and yung contact number nila. Pero kung meron kayong mga acquaintances, relatives dito sa Japan, yung kanilang contact details and yung kanilang residence address ang ilalagay dito sa Japan para mas detalyado. So ayan guys, I hope nakatulong itong video na to sa mga gustong mag-travel ngayong malapit ng mag-autumn. Siyempre gusto nilang magkaroon ng chance na makita yung mga orange leaves. Ayan. So medyo ngayon sobrang init pa ngayon, pero magandang opportunity na to na mag-apply na kayo ng visa papunta dito sa Japan. Like, share, and subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay namin dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye! Bye!